aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Formal na pagbabalik sa negotiating table ng pamahalaan at mga rebeldeng grupo, tinalakay sa unang araw ng exploratory talks sa Oslo, Norway. Mas magandang relasyon sa mga mamamahayag nais mabuo ng communication group ni President-elect Rodrigo Duterte. Mga plakang naipamahagi na, hindi nababawiin ng Land Transportation Office. Mga guro at mag-aaral sa Marikina City sumailalim sa pre-earthquake drill. 8 hanggang 14 na bagyo posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa Nobyembre. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-15 sa buwan ng Hunyo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nagpahayag ng tiwala si incoming Peace Negotiating Panel Head Jesus Dureza na matutuloy na ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at mga rebeldeng grupo. Ito ang balita ni Rosa Licos. Sa pamamagitan ng social media account ni incoming Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Dureza, ay nag-ulat ito kaugnay ng exploratory o informal talks ng incoming Government Peace Negotiating Panel at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Nakapost sa Facebook page nito ang mga litrato nila sa airport, ang unang pagkikita ng magkabilang panig at ang mga larawan sa mismong exploratory talks. Ayon sa kanyang post, kahapon ng alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi sa Oslo, tumagal ang informal na pag-uusap ng mga kinatawan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines o CPP-NPA-NDF at ng incoming Government Peace Panel. Kinabibilangan ni Jose Maria Sison, Louie Halandoni at Fidel Agkawili ang hanay ng mga makakaliwa, samantalang kinatawan naman ng incoming administration sina incoming Labor and Employment Secretary at Panel Chief Silvestre Bello III, Dureza at Panel Member Congressman Hernani Braganza. Ang unang isyong pinag-usapan ay ang pagpapatuloy ng formal peace negotiations na 4 na taon nang nakabinbin. Kapwa positibo naman ang pananaw ng magkabilang panig na malapit nang maisakatuparan ang formal na pagbabalik sa negotiating table ng peace talks dahil sa deklarasyon ni President-elect Rodrigo Duterte na pabilisin ang proseso nito. Anumang mapagkakasunduan sa Oslo, Norway ay gagawing formal pagka-opisyal ng naitalaga bilang ika-16 na Pangulo ng bansa si President-elect Rodrigo Duterte. Rosa Licos, UNTV News, Worldwide. Suportado naman ni incoming PNP Chief Ronald De La Rosa ang peace talks ng pamahalaan at New People's Army o NPA na nag-umpisa na ngayong araw. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Naniniwala sa incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa na magtatagumpay ang isinusulong na usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at New People's Army. Ayon sa General, mas makabubuti kung magtutuloy-tuloy na ang peace talks upang matigil na rin ang mga sagupaan na magkabilang panig. Mga Pilipino lang rin yan na mahirap na meron din silang kanilang mga issues, di ba? So, kung mapag-usapan natin yan, kaganda. Pareho lang tayo Pilipino, mag-usap tayo, huwag tayo mag-sige-away. Gayunman,
Kung hindi aniya makikinig ang mga miyembro ng NPA sa kanilang mga leader at patuloy na lalabanan ang gobyerno, wala siyang pagpipilian kundi idepensa ang kanya mga tauhan, lalo na ang mga police station na nilulusob ng mga rebelde. Kung hindi nila sundin, wala tayong magawa. Continue the fight. Continue to defend your police stations. Kaya naman, dagdag ng general, dapat pa rin maging vigilant at proactive ang mga pulis upang hindi malusutan ng ilang miyembro ng New People's Army na patuloy na sumasalakay kahit na mayroong peace talks. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Nagpahayag ng pagnanais ang communication group ni incoming President Rodrigo Duterte na magkaroon ng magandang relasyon sa mga media o mga mamamahayag. Ito ang balita ni Nela Maribuho. Itinilaga ni incoming President Rodrigo Duterte si Ernesto Abella bilang isa sa mga presidential spokesperson. Ayon kay Abella, nais ng communications group ni President Duterte na magkaroon ng mas magandang relasyon sa media. Kaugnay na rin ito ng issue sa boycott o hindi muna magsasagawa ng press briefing ng incoming president sa media dahil sa nagkakaroon ng misinterpretation sa kanyang mga pahayag. And I'd like to invite you to this conversation based on a cordial relationship and based on mutual trust. There's been a lot of smoke, there's been a lot of noise, but we'd like to get through that. Nilinaw ni Abella, nais ng incoming president na matiyak na maihahatid ng malinaw sa publiko ang kanyang mga mensahe. What I'd like to do is to have the office of the spokesman try to articulate as carefully and as clearly as possible the true intentions of the President. Sa pagkakatalaga kay Abella, 3 na ang magiging tagapagsalita sa Presidential Communication Group. Ang una ay sina Martin Andanar at Presidential Spokesman Salvador Panelo. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Hindi nasabay na manunumpa sa tungkulin sina President-elect Rodrigo Duterte and Vice President-elect Leni Robredo sa June 30. Ayon kay Boyet D., head ng transition team ni Robredo, naghahanda na sana sila para sa joint inauguration, ngunit sinabihan umano sila ng kampo ni incoming President Duterte na nais ito na magkaroon ng magkahiwalay na seremonya. Nirerespeto naman nila ang desisyong ito ng bagong Pangulo. Sa halip, magsasagawa na lang sila ng simpleng inauguration dito sa Metro Manila at manunumpa ang Vice President sa chairman ng Barangay Punta, Tarawal, Calabanga, ang pinakamaliit, malayo at mahirap na barangay sa 2nd distrito ng Camarines Sur. Samantala, inaayos na ang Quezon City Executive House na gagamiting opisina ni Vice President-elect Leni Robredo. Ito ang balita ni Grace Cassie. Dito sa Quezon City Executive House, plano ni Vice President-elect Leni Robredo na mag-opisina dahil bukod sa mas malapit ito sa kanilang bahay sa Quezon City, mas makakatipid pa sila kumpara sa 500,000 pisong upa kada buwan sa Coconut Palace. Ang 5,000 square meters Quezon City Executive Office ay 3 taon nang nakatayo matapos gibain ng kontrobersyal na Boracay Mansion na umano'y pag-aari ni dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. Ang 2 palapag na gusali ay may 6 na conference room, 2 receiving area, 1 entertainment area, dining at kitchen area at 4 na kwarto na maaring tulugan. Malinis na ito, subalit may ilang dapat pang ayusin bago magamit ni Robredo. Yung sa landscape at saka sa roads at saka yung land development, yun ang mga ongoing namin na di pa namin natapos. Kaya binabawal po na namin sa media na magpapasok dito. At saka yung dapat mayroon kayong clearance doon sa Quezon City. Una na ring sinabi ni Quezon City Vice Mayor Joy Belmonte na nasa mahigit 200,000 piso ang buwan ng renta ng Executive Office sa Quezon City Government. Ilang beses na rin itong binisita ni Robredo. Ininspeksyon na rin ng PSG ang lugar para sa seguridad ng Vice-Presidente. Sa ngayon ay isinasapinal pa ang kontrata ng Quezon City Government at Office of the Vice President para sa renta ng Executive Office ng syudad. Grace Casen, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, humingi ng 15 araw na palugit ang Smartmatic sa pagsusumite ng counter affidavit sa election offense case na isinampa ni Senator Bongbong Marcos. Ito ang balita ni Victor Cusare.
Hindi natuloy ang itinakdang preliminary investigation ng COMELEC Law Department ngayong araw kaugnay sa election offense case na isinampa ni Senator Bongbong Marcos laban sa mga opisyal ng Smartmatic at sa tauhan ng COMELEC Information Technology Department. Humingi ng 15-day extension ang abogado ng Smartmatic upang makapaghain ng counter affidavit dahil wala umano silang natanggap na kopya ng reklamo. Humingi rin ng palugit sa pagsusumite ng counter affidavit si Rui Peñalba, ang inirereklamong IT officer ng COMELEC. Pinagbigyan ng Law Department ang hiling at itinakda ang pagdinig sa June 30. Ang kaso ay kaugnay sa ginawang pagpapalit ng Smartmatic sa transcript ng transparency server noong gabi ng May 9 na walang pahintulot ang COMELEC. Ayon kay Congressman Jonathan De La Cruz, political advisor ni Marcos, hindi lang isang beses ginalaw ni Smartmatic Project Manager Marlon Garcia ang program ng transparency server. When the script was changed and the observer saw that there was also a change in some of the hash codes of the system itself, he again interfered. He again intervened and he changed also some of this and said that the hash codes were the same already. Samantala, nakatakdang isumite ng kampo ni Senator Marcos ang kanilang protest case sa Presidential Electoral Tribunal sa June 28. Bukod sa issue ng undervotes, kasama sa ihahaing kaso ang issue ng pagkakaroon umano ng fourth server o Q server na ginamit sa nakaraang halalan. Ang ibig sabihin po nito ay nagkaroon ng imbudo at yan ay bawal. Under the automated election law, bawal po yung magkakaroon ng imbudong ganito. Yun po yung Q server na yan. At hindi po natin alam kung ano nangyari diyan. Hindi po natin alam kung ano ang ginawa niyan. Ang alam pa lang po natin ay nagkaroon ng unauthorized na pagkakaroon ng ganitong Q server. The Q server can decrypt. And the objection here of using the Q server is this was not subjected to source code review. Smartmatic reportedly was the one who insisted that the Q server be used with the knowledge of COMELEC. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Posibleng mas mababa ang bilang ng mga bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon sa kabila ng banta ng posibleng pag-iral ng La Nina sa huling bahagi ng 2016. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nasa kalahatian na ng taong 2016, subalit wala pa rin bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, bagamat pahina na ang El Nino sa Dagat Pasipiko, ay may epekto pa rin ito sa Pilipinas. Noong nakaraang buwan ay 8 lalawigan pa rin ang nakakaranas ng drought o konting pag-ulan lamang. Posible ring hanggang Hulyo ay may ilang lugar pa rin na makararanas ng below normal rainfall gaya ng Bataan, Zambales, Palawan at Masbate. Karaniwan ay nasa 19 hanggang 20 bagyo ang pumapasok sa PAR sa loob ng isang taon. Ngunit hanggang Nobyembre ngayong taon ay maaaring nasa 8 hanggang 14 na bagyo lamang ang pumasok sa PAR at hanggang 16 hanggang sa katapusan ng taon. We are still feeling the impact of El Nino. Isa na yan, isa ng manifestation yan yung less tropical cyclone. Base sa climatological model ng Pag-asa, mas malaki ang tsansa na sa huling bahagi ng 2016 maramdaman ang epekto ng La Nina sa bansa. Bilang paghahanda ay nagsagawa na rin ng mga training at seminar sa kanilang mga tauhan at sa mga LGU. Nakahanda na rin ang mga flood forecasting center ng Pag-asa sa iba't ibang lugar sa bansa upang i-monitor ang 18 major at 421 principal river basins. Mas madadalas na rin ang paglalabas ng anunsyo ng Pag-asa kapag may paparating na bagyo sa bansa. 24 na oras bago tumama sa bansa ang bagyo ay maglalabas ang Pag-asa ng babala kada 3 oras habang kada oras ay magbibigay ng update sa posisyon at taglay na lakas ng hangin nito. Yung forecast namin, pag sigurado kaming nakikita namin na lalakas within the next 3 hours, kahit hindi pa niya nararanasan supposed to be yung hangin, at ifo-forecast namin ito, itataas na namin yung signal. Gagamitin na ng Pag-asa ngayong taon ang signal number 5 kapag ang bagyo ay lumampas sa 220 kph ang maximum sustained winds. Ray Pelayo, UNTV News, Worldwide. Inilatag na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga rekomendasyon na dapat ipagpatuloy ng susunod na mamumuno sa ahensya. Ito ang balita ni Monokson.
Maraming mga proyekto ang nais ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na may pagpatuloy ng susunod na mamamahala sa ahensya. Kanina ay inilatag na ng LTFRB ang mga rekomendasyon. Kabilang dito ang striktong pagpapatupad ng Joint Administrative Order or JAO na nagpapataw ng mas malaking multa sa mga lumalabag sa batas trapiko, pagpapaigting sa garage inspection lalo na sa mga taxi at bus, at Drivers Academy na nagsasanay sa mga public utility driver na maging responsable sa pagmamaneho, pagpapalakas sa Oplan Hubaran o ang pagbabawal sa mga bus na maglagay ng mga advertisement na nakatakip sa mga bintana, pagpapatuloy sa point-to-point bus service at Express Bus Connect, pagtatayo ng integrated terminal system, modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan at pagpapatuloy sa mga transport network service gaya ng Uber at Grab. Sana ito ay may pagpatuloy at lalo pang mapalakas ng ating susunod na administrasyon. Sa pamamaalam ni Chairman Hines kanina sa pagtitipon ng mga bus at truck operator, sinabi nito na isa sa pinakamalaking accomplishment ng ahensya ay ang pag-regulate at pag-aproba sa operasyon ng mga transport network company. Aniya, ang Pilipinas ang pinakauna sa buong mundo na nakapaglabas ng regulasyon para sa mga transport network company. Ang Pilipinas ang tanging bansa na nakapagpalabas ng regulations on a nationwide or countrywide basis. No? May mga ibang bansa na nagpalabas kagaya sa Amerika pero state by state pa lamang. Pero tayo lamang mula Apari hanggang Hulo ay iisang regulasyon ang ating ipapatupad. Magiging bukas naman ang komunikasyon ni Hines at incoming LTFRB Chairman Attorney Martin Delgra sakaling may mga issue at problema na dapat nilang pag-usapan tungkol sa ahensya. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group paglalaanan ng malaking intelligence fund ayon kay incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa. Mga plakang naipamahagi na, hindi nababawiin ng Land Transportation Office. Carpooling service ng Uber nagsimula na ngayong araw. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Maaari nang magamit ang serbisyo ng Uber Pool ngayong araw. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, makatutulong ito upang mabawasan ang mga sasakyang bumabiyahe sa EDSA. Ito ang balita ni Grace Cassie. Pwede nang makatipid ang mga commuter papunta sa kanilang mga opisina kung sila ay gagamit ng Uber Pool. Dito, maaaring mag-share sa isang taxi ang mga pasahero na may iisang destinasyon. Mas mababa rin ng hanggang 20% ang pamasahe, may kasama man o wala ang pasahero. Sa mga nais sumakay sa Uber Pool, kailangan lamang i-download ang Uber application. Pagkatapos mag-register, ilalagay lang kung saan ang pick-up location at destinasyon. Saka lalabas kung magkano ang estimated fare o pamasahe. Sa pag-aaral na ginawa ng LTFRB, ang 18 sasakyan na may 28 pasahero ay katumbas lamang ng 10 Uber Pool. Kaya naman ayon sa LTFRB, tiyak na makakabawas ito sa dami ng mga sasakyang bumabiyahe sa major roads araw-araw. Malaking mababawas sa cars. So instead kasi na individual trips, it will now be a carpool. No? So instead of 10 cars ferrying 10 separate people, it can be only 5 cars. No? So that's the benefit of this. And they've proven it as shown in the experience dun sa mga ibang bansa. August 2014 nang unang i-launch ng kumpanyang Uber ang carpooling. Ang sistema ay ginagamit na ngayon sa 40 city sa iba't ibang bansa gaya sa New York, Mexico City, Washington DC, Beijing, Chengdu, Shanghai, dito sa Pilipinas at iba pa. Ito po ay isang pamamaraan na makakatulong doon sa pagbawas ng ating traffic congestion at subukan po nila at kung ito ay naaayon doon sa kanilang particular needs. Sa mga pasahero na may nais ipaabot na comment and suggestion, maaari makipag-ugnayan sa opisina ng LTFRB.
Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Samantala, hindi na babawiin ng Land Transportation Office o LTO sa mga car owner ang mga plakang naibigay na ngunit ang mahigit sa 100,000 car plate na inabutan ng Temporary Restraining Order o TRO ng Supreme Court ay hindi muna i-release. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent si Mon Ocson. Mon, go ahead. Magandang gabi at Attorney Reg. Alam mo, walang dapat ipag-alala itong ating mga kababayan na nakatanggap na ng kanilang mga plaka dahil hindi na ire-recall ng Land Transportation Office yung mga naipamahagi na. Ayon kay ASEC Roberto Cabrera, 93% na pala yung naipamahagi nila na mga plates sa iba't ibang mga regions sa buong bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni ASEC Cabrera. I think the Supreme Court will agree with me that for those already received by the consumers, that would be moot and academic, what we could do is for those still in the storage areas of the different regional offices, what we could do is just hold on and not release those plates. Attorney Reg, ito yung mga plaka na tinurn over ng Bureau of Customs nang hindi mabayaran ng supplier yung duties and taxes na 40 million pesos. Minarapat ng BOC na ibigay sa LTO kasi dapat gusto nila ipabid sana yon. Kaya lang naisip nila na wala namang ibang pwedeng mamahagi niyan kundi yung LTO, yung Land Transportation Office. Subalit, ang problema ngayon, nabinbin yung pamamahagi nung 7%. Na mga nasa 100,000 plus pa yan dahil nga inabutan niya nung temporary restraining order ng Supreme Court. Ang mga plakang ito daw ayon sa LTO, yung mga mixed plates na tinatawag o yung mga na-renew na plates. Like yung kung meron kang plaka na luma, yung ni-renew mo na gusto mong palitan, ito yung mga natira na 7%. Ayon sa LTO, nasa 3 million pa yung kanilang mga backlog nila sa plaka. Kung ililift ng Commission on Audit itong notice of disallowance, ang sabi ng LTO, within 90 days pala, yung 3 million na yon, kayang masolve yung problema na yan. Narito muli yung pahayag ng LTO. May ready na pong 2.7 million more or less ang supplier in Netherlands. They print it out and they could deliver in the Philippines within 45 days. Within a matter of 90 days, magno-normalize na po ang plates po natin. Itutuloy naman ng LTO yung encoding dun sa mga dapat pang ipamahagi kasi hindi naman ito sakop ng TRO. Hanggang ngayon, ang problema, Attorney Reg, hindi pa nakikipag-usap itong supplier. Imagine mula nung inirelease ng custom yan, walang communication dun sa supplier at dito sa LTO. Ipapaubayan na lang ng LTO sa Solicitor General yung pakikipag-usap sa Korte Suprema dahil medyo masela na bagay ito at yung SOLGEN nga ang dapat humarap. Ayon sa LTO, itong bagay na ito ay tinuturing nilang isang national problem at hinihiling sana nila na kung po pwede ilabas na ng COA yung decision kung ano man yung dapat na ilabas nilang decision kasi hindi makakilos itong LTO kung anong dapat gawin. So kung makakapaglabas sana ng COA yung kanilang desisyon, medyo magkakaroon ng giya ang LTO para sa kanilang susunod na step. Mon, bakit nga ba hindi ma-lift yung notice of disallowance na yon na in-issue ng Commission on Audit kung dati pa nasagot na ng LTO nung nag-assume si ASEC Cabrera dyan? Alam mo, Attorney Reg, yan ang lagi namin tanong din sa LTO. Pero pag tuwing tatanungin nila itong COA, wala ring maibigay na sagot sa kanila. Actually, yun lang talaga ang pinakasolusyon sa gulong ito about sa mga plates. Kung makakapaglabas ng desisyon ng COA, maging maayos na sanang lahat. Mon, sino ba yung humingi ng TRO? At kung ito ba yung mga supplier, no? Or kung itong mga supplier na to ay open ba ang LTO na makipag-settle na lang muna sa kanila? Baka pwedeng may pagkuhanan ng pondo for the meantime, no? Dahil sabi naman ni ASEC Cabrera, meron naman ng ready. Unang-una, kailangan masunod yung kontrata. At isa pa, yung naghain ng reklamo ay hindi yung mga supplier, kundi itong isa sa mga representative sa Congress, si Representative Jonathan De La Cruz. So, ang kanilang nire-raise na problema dyan is, may notice of disallowance Bakit ginawa ng BOC na ibigay sa inyo? So, doon lang umiikot yung issue na yan. At sana nga, kasi magpapalit na ng admin, sabi ko nga kay ASEC Cabrera kanina, ito ba yung maipapamana natin sa susunod? So, sabi niya, wala tayong magagawa, kundi abangan na lang kung ano yung pwedeng mangyari. Maraming salamat, Mon Ocson, para sa ulat na yan.
Sa iba pang balita, gumugol ng 2 taon ang Mandaluyong City upang maihanda ang mga paaralan sa K-12 program ngayong school year. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ipinagmalaki ng Mandaluyong government na isa ito sa mga syudad sa Metro Manila na walang problema sa implementasyon ng K-12 program. 2 taon bago ang full implementation ng programa ng Department of Education ay naghahanda na ang syudad, katulad na lamang ng Andres Bonifacio Integrated School. Isa ang silid na ito na dinisenyo gaya ng isang bar at hotel room upang magamit ng mga senior high school na nag-enroll sa Technical Vocational Livelihood Track. Inihanda ito upang magamit nila ang mga pasilidad at masanay na aktwal sa paggamit ng mga makikita sa loob ng isang hotel at restaurant bago sila tuluyang makahanap ng mga trabahong akma sa kanilang pinag-aralan. Kompleto ang kagamitan sa bar and cafe, laundry at hotel restaurant facilities. Kasalukuyang nasa mahigit 200 SHS enrollees ng Andres Bonifacio Integrated School na nag-o-offer din ng Technical Vocational Livelihood, Academics at Computer Service System. We'll try to provide them quality education. We will accept our students here, including those who are enrolling pa, mga late enrollees, for them to have a better future. And we will train them para maging competitive. Kompleto rin sa mga kagamitan gaya ng jacuzzi, body massage at spa facilities ang beauty and wellness room na kagaya ng isang salon and spa center ang makikita sa Jose Fabella Memorial School. Isa naman si Annilyn sa mga senior high school na lubos na nagpapasalamat at mayroong kompletong pasilidad sa beauty, nail care and wellness course na kabilang sa TVL track na kanyang napili. Bago pong skills, marami akong matututunan na opportunities. Pwede ko pong gamitin to para po sa bago kong buhay. Siniguro naman ng pamunuan ng Jose Fabella Memorial School na hindi mahihirapan sa paghanap ng trabaho ang kanilang mga estudyante. Kasama sa ginawa namin ng dito sa school, yung paghanap ng mga pwede nilang pasukan o pwede nilang yung OJT, yung on-the-job training nila dito sa malalapit. Kaya we found out na mas marami kasi sa beauty nail care, mas marami sa bread and pastry. Kaya doon kami nag-concentrate. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Paglalaanan ni incoming PNP Chief Superintendent Ronald De La Rosa ng malaking intelligence fund ang anti-illegal drugs group na magagamit nito sa operasyon laban sa illegal na droga. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Batid ni incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa na kailangan ng Anti-Illegal Drugs Group o AIDG ang malaking pondo upang maipatupad ang paglaban sa illegal na droga sa buong bansa. Kaya naman, sa kanyang pag-upo sa pwesto, isusulong niya na malaanan ng malaking budget ang intelligence fund ng AIDG. Ibubuhos natin kung saan kailangan yan. Talagang paano ka makapag-achieve lagi. Paano ka makapag-hit ng target mo ng 3 to 6 months kung hindi ka rin bubuhos ng resources sa mga tao mo na nagtrabaho. I-reshuffle rin niya ang lahat ng tauhan sa District at Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force o RAID at DAID. So, kailangan palitan ng bagong tao yan. Hindi ko mamures, ang dami niyan eh. Basta bahala na yung boss nila doon na assign na magpili ng tao na mapagkatiwalaan talaga. Uumpisahan ang balasahan sa lahat ng mga operatiba at opisyal ng PNP sa July 1. Kung dati ay bawal tumanggap ng reward ang mga pulis, tiniyak ngayon ni General Bato na makatatanggap na ang mga pulis na nakahuhuli at nakapapatay ng mga drug lord ayon na rin sa pangako ni President-elect Rodrigo Duterte. Kung ang pulis ang gumawa niyan, the reward gusto ng pulis. Ang takot naman na kasi noon baka daw hindi na magtatrabaho ang pulis kung walang reward. Dapat trabahuin natin lahat, with or without the money. Naniniwala naman ang general na kahit na walang reward ay maayos pa rin magtatrabaho ang mga pulis bilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Iimbestigahan ng Office of the Ombudsman sa Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala kung nagkaroon ito ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act
kaugnay ng garlic cartel noong 2014. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Naghain ng Field Investigation Office o FIO ng Office of the Ombudsman ng reklamo laban kina Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala, ilang opisyal ng Bureau of Plant Industry o BPI, pati na rin incorporators ng Vegetable Importers, Exporters and Vendors Association of the Philippines o VIEVA. Kaugnay ito sa issue ng garlic cartel o pagkontrol sa presyo ng bawang sa merkado mula January hanggang July 2014. Ito ay matapos pag-aralan ng FIO ang inihaing reklamo ng National Bureau of Investigation o NBI noong January 7, 2015 laban sa mga opisyal ng gobyerno na dapat managot sa issue. Sa terminal letter ng NBI, sinabi na nagkaroon ng monopolya sa merkado dahil ang VIEVA Incorporated na tanging may supply ng bawang ang nagdikta sa presyo nito. Bagaman hindi kasama sa inireklamo ng NBI si DA Secretary Alcala, lumabas sa sariling investigasyon ng FOI na may pananagutan rin siya. Si Alcala umano ang may direktang supervisyon sa Bureau of Plant Industry na siya nagbigay ng import permit sa VIEVA kahit wala itong accreditation. Siya rin umano ang nagbuo ng National Garlic Action Team na kinabibilangan ng private stakeholders na may interes sa industriya ng bawang. Dahil dito, iimbestigahan na ng Ombudsman sina Alcala at iba pa para sa posibleng paglabag nila sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasama rin ni Alcala si Bureau of Plant Industry Official Clarito Baron sa nasabing reklamo. Sinubukan ng UNTV News na kuhanan ng pahayag si Secretary Alcala ngunit hindi ito sumasagot sa tawag at text. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide. Bakante naman ngayon ang posisyon ng Vice Governor sa Bataan dahil sa pagkamatay ni Tet Garcia sa sakit na liver cirrhosis noong Lunes. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Pumanaw na si elected Bataan Vice Governor Enrique Tet Garcia matapos ang matagal rin niyang pakipaglaban sa sakit na liver cirrhosis. Sa pahayag ng pamilya Garcia, namatay ang 75 anyos na vice-gobernador noon lamang gabi ng Enero at 13 habang ginagamot sa Makati Medical Center. Nakalagak ngayon ang kanyang mga labi sa kanilang bahay sa Barangay Tenejero sa Balanga City at patuloy ang pagdating ng mga taong nakikiramay. Matagal ring nagsilbi si Garcia bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Bataan sa Kongreso mula pa noong 1987 at gobernador mula noong 1992. Sa kanya pong sinimulan sa ating lalawigan, talagang hindi po natin siya makakalimutan. Sa pagpanaw ni Garcia, hindi pa tiyak kung sino ang papalit sa kanyang posisyon sa pagka-vice governor ng probinsya dahil hindi pa ito natatalakay ng COMELEC. Sa ilalim ng batas, dapat ang number 1 sa ranking na susunod na pinakamataas na pwesto sa probinsya ang papalit sa isang namatay na opisyal. Ngunit sa kaso ni Garcia, hindi ito otomatikong magagawa. Ito ay dahil nagsumite si Garcia ng petition for substitution 1 linggo bago ang eleksyon at ang pamangkin niyang si Maria Cristina Garcia Mangubat ang pinangalanan bilang kapalit. So ang problema doon sa second division nakapending yan, wala pa resolution doon. Kung sakaling hindi dinina yon, uupo yung number 1 board member. Kung inapprove ng second division yon, it will be si Maria Cristina Mangubat. Ayon sa COMELEC, tatalakayin nila ang petisyon bago matapos ang buwan ng Hunyo upang agad nang mailagay ang magiging kapalit sa pwesto. Ang mga labi ni Tet Garcia ay nakatakdang ilibing sa araw ng Linggo. Kasama ang Bataan News Team, Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. at 76 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mga distress OFW sinerbisyohan ng mga mag-aaral ng distance learning sa Kuwait.
Nagbabalik ang Ito ang Balita. Sumailalim kanina sa pre-earthquake drill ang mga guro at mag-aaral ng V.E. Fugoso Memorial School bilang paghahanda sa gagawing metro-wide shake drill sa susunod na linggo ng MMDA. Ito ang balita ni Joan Nano. Mahigit sa 700 estudyante kasama na ang mga guro ng V.E. Fugoso Memorial School sa Marikina City ang nakilahok kanina sa pre-earthquake drill sa pangunguna ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Bahagi ito ng paghahanda ng ahensya sa ikalawang Metro-wide shake drill na gaganapin sa Miyerkules, June 22. Sa pagtunog ng sirena bilang hudyat ng drill, sama-samang nag-dock, cover and hold ang mga guro at mag-aaral, saka ito nagtungo sa open grounds ng eskwelahan bilang evacuation area. Sinabayan rin ng mga ito ang trending na sayaw ng MMDA na nagpapakita ng mga dapat na gawin kapag lumindol. Hinahanda natin lahat ng sektor ng lipunan. So kasama dito yung ating mga mag-aaral. Although alam natin na ito yung pinakasanay na sanay sa mga shake drill natin, pero kailangan din natin silang ipaalala time and again na duck, cover and hold as well as yung evacuate. Mula po yung nangyari sa Bohol, kailangan po namin paghandaan din po yung maaaring darating po sa atin dito sa Metro Manila. Ang mga bata naman, kahit unannounced pa po yan, pag narinig na po nila yung tunog, yun po yung palatandaan namin na kunyari, yumayanig na po yung kapaligiran namin. Alam na po nila kung ano po ang kanilang gagawin at kung saan po sila papunta. Bukod sa mga eskwelahan, kabilang rin sa mga inaasahang makikisa sa Lunes ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong opisina. Kasama rin sa makikibahagi sa earthquake drill ang mga operator ng malalaking shopping mall upang maiwasan ang pagkakaroon ng stampede sakali mang tumama ang malakas na lindol. Pangungunahan ang second Metro-wide earthquake drill ng MMDA, katuwang ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga nasa barangay level. Ito ay upang mahikayat rin na makiisa sa drill kahit ang mga residente na nasa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila. Hahatiin ng MMDA ang NCR sa 4 na bahagi upang mas maging madali ang pagsasagawa ng evacuation sa mga biktima ng lindol. Kabilang dito ang Villamor Air Base sa Pasay City bilang South Sector, Intramuros sa Maynila bilang West Sector, VMMC Golf Course sa Quezon City bilang North Sector at LRT2 Santolan Station Grounds sa East Sector. Bagaman ito ay tinatawag na Metro-wide earthquake drill, sa pagkakataong ito ay kasama rin sa makikibahagi dito ang mga probinsya ng Rizal, Bulacan, Laguna at Cavite dahil kabilang ang mga ito sa tatamaan ng West Valley Fault. Tiniyak ngayon ng MMDA na handang-handa na ang ahensya para sa gagawing malawakang earthquake drill sa Miyerkules. Umapela rin ang grupo sa pakikiisa ng publiko upang malaman ang mga dapat na gawin at masigurong handa ang lahat sakali mang dumating ang mga ganitong uri ng sakuna. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Ita sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilar na nasa UNTV Weather Center. Ray, medyo maalinsangan na maghapon natin ngayon na. Ano ba ang ine-expect nating weather sa mga susunod na araw? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Medyo mataas pa rin yung ating temperaturang naitatala sa may Metro Manila, no, Tony Reggie. Maabot minsan ng 33 to 34 degrees Celsius yung makapananghali natin. Ito ay above doon sa normal na average temperature na naitatala natin pag tayo walang El Nino. Maabot lamang sa mga 31 to 32 degrees Celsius. Pero ayon sa pag-asa, nasa decaying stage na nga itong El Nino at posibleng sa mga susunod na buwan ito unti-unti nang bababa. Pero sa ngayon, Attorney Reggie, especially bukas, babalik yung ridge ng high pressure area at yung eastern part ng ating bansa ay mas makakaranas ng magandang lagay ng panahon. Attorney Reggie. Sige, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tinatawag natin na habagat o yung southwest monsoon, nakaka-apekto pa rin po sa may extreme northern Luzon. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng rain showers and thunderstorms lalo na po ngayong gabi. Sa Science Garden sa Quezon City bukas, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Tuigaraw 35, sa Baguio naman po around 17 to 25 degrees Celsius at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Yun hong Visayas area naman ay makakaranas din po dyan ng
fair weather. Magkakaroon din po tayo dyan ng rain showers and thunderstorms, lalo na po yung may area ng Panay at Negros Island. Sa Iloilo City, Metro Cebu at dito po sa may area ng Tacloban, possible po na umabot sa 33 degrees Celsius yung maximum temperature bukas. Sa Mindanao naman po, meron po tayong maranasang magandang lagay ng panahon bukas, pero expect po natin na yung area po ng Metro Davao, maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Cagayan de Oro City at dyan po sa may Zamboanga City, maaari naman po umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Ang ating pong sunrise, 5:27 a.m. at naman pong sunset, 6:26 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Kinilala ng Blood Donor Society at Department of Health ang kontribusyon ng UNTV at Members Church of God International or MCGI sa mass bloodletting activity sa ilang lalawigan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Kinilala ng Blood Donor Society ang Members Church of God International bilang most supportive private partner at #1 Blood Galoners Group kasabay ng selebrasyon ng World Donors Day ngayong araw. Sa ating mga kapatid sa dating daan, lalo na kay Kuya Daniel, kay Brother Soriano, na sa pamamagitan ng kanilang pangunguna, ang samahan ng kapatiran na mayroong pinakamarami na napagkaloob na dugo sa lalawigan ng Bulacan, at ito'y nakatulong sa napakarami po nating mga kalalawigan. Pag nagbigay ka na ng dugo, at nagbigay ay kami na nagbigay ng buhay ng atas. Samantala, sa First National Voluntary Blood Services Program Recognition and Awarding Ceremony naman sa Bohol, ay pinarangalan din ng Department of Health Region 7 ang MCGI at UNTV dahil sa patuloy na pagtulong sa mass bloodletting activity. Noon lamang araw ng linggo, 65 bag ng dugo ang naidonate ng MCGI at UNTV volunteers sa Negros First Provincial Blood Center. So without their help, wala ta nakakuha sang damo nga units today. So with God's help and their support, we thank you sa tanan nyo ginbuylog nyo nga suporta sa aton nga donation activity. Sa Tagbilaran, Bohol naman, ay 26 na MCGI, UNTV volunteers ang nagbigay ng dugo sa kauna-unahang National Voluntary Blood Services Program. Ang nalikom na mga bag ng dugo ay ibinigay sa mga ospital at rescue groups na nangangailangan ng dugo. Kasama ang UNTV News team sa iba't ibang panig ng bansa. Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Tinulungan ng mga estudyante ng distance learning sa Kuwait ang Distressed Overseas Filipino Worker o OFW na kinakalinga ng DSWD. Ito ang balita ni Sonny De Los Reyes. Pinaglingkuran ng mga mag-aaral ng distance learning ang mga distress worker na nasa pangangalaga ng DSWD Shelter House sa Hatin, Kuwait. Ilan sa serbisyong kanilang ipinagkaloob ay pagkain, relief goods, cellphone load, damit, at kaunting halaga para sa mga buntis, matatanda at mga bata. Nakakalungkot na nakakatuwa kasi nakakatulong ka sa kapwa mo. Nakakalungkot yung kalagayan nila kasi lahat naman tayo nag-iibang bansa para kumita. So sila sa sinamang palad, nandito sila at kailangan nila ng tulong natin. Umaasa ang pamunuan ng distance learning sa Kuwait na malaki ang maitutulong ng Duterte administration sa pagbabago sa Pilipinas. I believe that this president will bring big change in the history of life since he himself is down to earth, he walked with the peoples, okay, and he mingled into publics. I believe he is part of the public and he can do many things in the Philippines. Mula rito sa Kuwait, Sonny De Los Reyes, UNTV News Worldwide. Isang 2 taong gulang na bata ang pinaghahanap ng mga otoridad sa Disney Resort sa Florida matapos itong tangayin umano ng isang buaya.
Samantala, nagtagpo na ang dalawang nalalabing Democratic presidential candidates na sina Hillary Clinton at Bernie Sanders upang pag-usapan kung papaano tatalunin si Republican presidential candidate Donald Trump. Ito ang balita ni Marge Navarro. Sa Amerika, nagkasundo na sina Senator Bernie Sanders at dating First Lady Hillary Clinton sa kanilang mga hakbang upang talunin si business mogul Donald Trump sa nalalapit na general election. Ito'y matapos na magtagpo ang dalawa sa huling primary election ng Democratic Party sa Washington kung saan nakuha ni Clinton ang majority vote na 79%. Una nang sinabi ni presumptive Democratic presidential nominee na si Clinton na nais niyang malaman kung magiging buo ang endorsement ni Sanders sa kanya. Sinabi naman ni Sanders na ito na ang panahon para ipakita ang puwersa ng kanilang Democratic Party. Samantala, nagpapatuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa isang bata na tinangay umano ng isang buhaya sa Disney World Resort sa Florida. Ayon sa ama ng 2 taong gulang na bata, pinapanood lang niya ang kanyang anak na naglalaro sa pampang ng lagoon nang may isang hayop na may 4 hanggang 7 talampakan ang haba na tumangay sa kanyang anak. Sinubukan pa ng ama ng bata at ng kanyang ina na sagipin ang kanilang anak, ngunit hindi sila nagtagumpay. Naglagay na ang mga otoridad ng alligator traps sa paligid ng lagoon. Ayon sa mga otoridad, hindi sila titigil hanggang sa makita nila ang bata. Ang pamilya na mula sa Nebraska ay nasa holiday trip nang mangyari ang insidente. At sa France, 4 na po ang iniulat na nasugatan at mahigit 50 ang inaresto sa kilos protesta na nauwi sa kaguluhan sa Paris. Libo-libong demonstrador ang nagtipon sa syudad habang pinagdedebatihan ng mga mambabata sa parlamento ang Labor Reform Bill. Tinututulan ng mga demonstrador ang reform bill kung saan mas madaling mag-hire at magtanggal ng empleyado. Ayon sa mga pulis, daan-daang nakamaskarang tao ang nambato, nanunog ng mga sasakyan at binasag pa ang bintana ng mga shop. Dahil dito, ginamitan na ng pulisya ng tear gas at water cannons ang mga protester. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City, itong balita ni Monokson Live. Mon, traffic na ba dyan? Magandang gabi, Attorney Reg. Medyo mahihirapan na itong ating mga kabayan, lalo na yung mga manggagaling po ng Makati at Pasay dahil grabe na po itong traffic southbound at northbound yan sa lugar na yan. Dito naman sa area na ito ng EDSA na Quezon Avenue, walang masyado magiging pagbagal sa daloy ng mga sasakyan, partikular itong northbound, dyan po sa may area ng EDSA Quezon Avenue, going po dyan sa may area naman ng Kamuning at Cubao. Yung area nga lang ng Cubao Farmers, going po niya sa may Santolan, medyo mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan southbound, lalo na pagdating po natin malapit sa may Ortigas area. Mas mahihigpit pa ang daloy ng mga sasakyan pagdating po dyan sa may area ng Shaw, going naman po dyan sa lugar ng Boni, patuloy po hanggang sa may area ng Orense. Siyempre kasama na rin ng Buendia at Ayala. Mabagal na rin po ang traffic pabalik po dito sa Quezon City, magmula po dyan sa may area ng TAF hanggang sa may Magallanes Interchange. Mabagal din po ang traffic sa may Ayala, Buendia, Orense, kasama na rin itong area ng Mandaluyong, partikular itong Boni hanggang sa may Shaw. Yung Ortigas area naman, bahagyang umuusad po ang sasakyan papunta dyan sa may White Plains, subalit pag kayo po ay malapit na sa may area ng Cubao, medyo bumabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Luluwag lamang makalagpas po ng Kamuning Flyover at dito naman sa may area going po ng EDSA Quezon Avenue patungo po dyan sa may North Ave at sa Muñoz ay moderate po ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. Paalala sa ating mga kababayan, araw po ng Miyerkules hanggang mamayang alas 7 pa ang number coding. Bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number nagtatapos sa number 5 at sa number 6. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ang live mula sa panulukan ng EDSA at Quezon Avenue sa Quezon City. Muling nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa publiko na mag-ingat sa pagkain, panghuhuli o pagbebenta ng nakalalasong uri ng isdang biya. Ito ay kasunod na rin ng mga insidente ng pagkamatay ng ilang residenteng nakakain ito sa Bicol. Ito ang balita ni Alan Manansala.
Muling nagpaalala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of VIFAR sa Region 5 na huwag hulihin, ibenta o kainin ang isdang biya na matatagpuan sa iba't ibang karagatan sa Kabikulan. Ayon kay Marine Fisheries Resource Management Section Chief Noni Inolba, may mga naitala ng insidente na namatay sa pagkain ng biya sa Bicol. Kabilang narito ang 3 magkakapatid sa Jose Panganiban, Camarines Norte na nasawi noong Pebrero dahil sa pagkain ng isang uri ng biya o kilala sa lokal na tawag na tambagoy. Tayo ay nagbibigay ng babala na huwag kainin itong goby fish considering na yung mga nakakain na klase ng biya at saka itong nakakalason ay halos magkakamukha. Ayon kay Inolva, may 2,000 uri ng biya na matatagpuan sa Pilipinas at 3 sa mga ito ay nakalalason. Kabilang na ang Govius criniger o Govy fish, Lagocephalus o Oceanic pufferfish at ang Lagocephalus lunaris na mas kilala sa tawag na butete o tikong. Nagtataglay ng kemikal na tetrodotoxin ang mga isdang ito na nakalalason sa sinumang kakain. Kahit isa lang yung mahalo dun sa pagkain, dun sa fish food or ibang klaseng goby fish na pwede sanang kainin, pwedeng ikamatay ng isang tao. Namigay naman ang mga posters at flyers ang VIFAR sa publiko upang makaiwas sa nakalalasong isda. Maaari ding makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa anumang katanungan o impormasyon. Alan Manansala, UNTV News Worldwide. Samantala, bibigyan na ng libreng anti-dengue vaccines ng Department of Health o DOH ang Central Visayas dahil sa dumaraming bilang ng naitalang dengue cases sa rehiyon ngayong taon. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Patuloy nang tumataas ang kaso ng dengue sa Central Visayas. Sa tala ng Department of Health simula Enero hanggang Hunyo 2016 ay umabot na sa 5,018 ang suspected dengue cases sa rehiyon ng Cebu at nasa top 3 na ito ng may pinakamaraming kaso ng dengue sa bansa. Upang maresolba ito, bibigyan na rin ng DOH ng anti-dengue vaccines ang Central Visayas at ipatutupad ang school-based immunization ngayong pasukan. Prioridad mabakunahan ang grade 4 students na may edad 9 na gulang pataas sa mga pampublikong paaralan. For this vaccine that was developed, the safe level, the safe age group will be not less than 9. At that age, safe nang ibigay talaga yung vaccine with very minimal risk of side effects. Ngunit ayon sa DOH, hindi lamang ang pagbibigay ng bakuna ang solusyon upang makaiwas sa sakit na dengue dahil malaking tulong rin ang paglilinis sa kapaligiran lalo na ngayong tag-ulan. Sundin rin ang 4 steps kontra dengue na search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, at say no to indiscriminate fogging. Having that preventive mechanism being widespread known to everyone from the households levels to the community levels to the school levels, thereby internally practicing all those best practices that would indeed provide us that 0 case of dengue. Sisimulan ang unang dose ng school-based immunization sa rehiyon ngayong buwan ng Oktubre. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Tinalo ni Andy Murray si Nicolas Mayu ng France 7-6, 7-6 sa first round ng warm-up tournament ng Wimbledon sa Queen's Club. Sa sagupaan, nagpamalas ng improvement sa grass court game ang Czech-born na si Murray. Ito rin ang unang pagkakataon na naglaro si Murray sa harap ng kanyang coach mula 2012 hanggang 2014 na si Ivan Lendl. Muling kinuhang coach ni Murray si Lendl upang igiya siyang muli sa kanyang paghahangad na manalo ng Grand Slam. Ang kababayan niyang si Benoit Paire ng France o si Aljas Bedene ng Great Britain ang makakasagupa ni Murray sa second round. Age doesn't matter, ika nga para sa isang lolo sa Nepal na hindi naging hadlang ang kanyang edad para muling makapag-aral. Si Lolo Durga Kami, 68 years old, ay nabibilang sa mga tinatawag na untouchables sa caste system sa bansa.
Dahil sa matinding kahirapan, hindi naabot ni Kami ang kanyang pangarap na maging guro balang araw. Ngayon naman na magsisikap si Kami na makapag-aral sa isang primary school. Ayon sa head teacher ng paaralan, dahil sa pagpupursige ni Kami, sila na ang nagbigay ng school uniform para sa matanda. Madalas na tinatawag si Kami ng kanyang mga kaklase na tatay at kung may mga tanong siyang sa aralin ay tinutulungan naman siya ng mga mag-aaral. Ayon kay Kami, nais niya magpatuloy ng pag-aaral at makahikayat rin ng iba na hindi magpapahadlang upang maabot ang kanilang ambisyon sa kabila ng kanilang katandaan. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.